Isang magandang hapon sa ating lahat mga kapatid, sa lahat ng mga tagapakinig at sa lahat ng mga nanonood saan man kayo dako naroon sa hapong ito. Sa muli mga kapatid ay narito pong muli ang busis ng Disciple Path Media Ministry sa pangunguna po ng inyong lingkod, si Brother Jess Gonzales. Sa muli ay muli kaming magbibigay ng isang napakahalagang pag-aaral sa banal na kasulatan sa oras na ito. At tayo po ay muling mag-aaral, pero bago po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, ay samahan nyo na muna po ako sa isang napakaikling panalangin. Ama namin Diyos, sa oras na ito, narito pong muli ang inyong pong lingkod. Amin pong itinadalangin na kami po ay inyong samahan ng inyong banal na Espiritu. Inilalapit din po namin, Ama, ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, saan man po dako sila naroon. Sila naman po ang banal ay inyong gabayan na ang ganito pong pag-aaral ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa sa kanila, Panginoon. At muli, amin pong hinihiling na kami inyong linisin upang maging kalugod-lugod po kami sa inyong banal na harapan at maging pakinabang saan man po makarating ang mga aral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Sa ating pong pag-aaral mga kapatid, ay nais ko pong kayong dalhin sa isang napakagandang pag-aaral. Ano po? Ang topic po natin sa hapong ito ay panukala ng Diyos para sa pagsasauli ng tao. Alam nyo mga kapatid ay napakahalaga po na ating masumpungan ang katotohanan ito sapagkat sa panahon po natin ngayon ay napakaraming mga taong nalilito. Sila ay may mga katanungan sa kanilang mga kaisipan. Ano po? Kaya ating pong susundan ang banal na kasulatan. Muli natin babalikan mga kapatid sa ating pag-aaral simula sa umpisa kung bakit pumasok ang kasalanan at saan nag-umpisa ang kasalanan. Mas maganda na ating malaman ang kahalagahan ito mga kapatid. Bubuksan ko po ang Henesis. Meron po ditong sinasabi sa Henesis na kung saan ang tao ay nalubog sa pagkakasala. Ano po? Narito po ang sinasabi. Nung ang tao ay nadaya ng kaaway, maliwanag na ang sabi ay ganito ang pagkasabi. Ang ahas nga ay higit na tuso, kaya't alinman sa mga mailap na hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi pa ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang mula sa alinmang punong kahoy sa halamanan. Ito yung katanungan mga kapatid, ano mapapansin po natin, na para bagang nililito ng kaaway, yung tao na nilalang ng Diyos na sina Eva at Adan. Ito yung mga katanungan na hanggang sa panahon natin ngayon ay posibleng magamit ng kaaway na hanggang sa ngayon ay posibleng madaya ang mga tao. Kaya ating pong babaybayin ang ating pag-aaral. Saan sila dinaya? Narito po ang sinabi. At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng punong kahoy sa halamanan. Ito yung pagkasabi ng babae doon sa ahas. Pero mga kapatid, mapapansin po natin yung counterfeit ng kaaway. Narito po ang pagkakasabi. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyong hihipuin kundi kayo'y mamamatay. Ito yung sinabi ng ating Panginoon. Kayo'y mamamatay. Narito naman kapatid ang sabi ng kaaway. Tingnan po natin. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Mga kapatid, tingnan po natin yung counterfeit ng kaaway, ano? Mapapansin po natin yung napakagandang sinasabi ng ating Panginoon. Pero nandoon naman yung sinasabi ng kaaway na napakaganda na ang sabi, tiyak na hindi kayo mamamatay. Mga kapatid, alam nyo, ito ay isang paalala. At lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, kinakailangan nating mag-iingat. Dahil napakarami ngayon mga mananampalataya na posible na tayo ay iligaw. Posible na bigyan tayo ng mga aral na hindi natin mailigaw tayo. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, mayroong paalala. Magbubukas lang po ako ng isang talata, na kinakailangan nating maunawaan na sa panahong Kristyanismo, mayroong isang paalala sa mga sulat ni Apostol Pablo. Bago natin tatalakayin, ididiretso natin yung panukala ng ating Panginoon. Sa unang Timoteo, mayroon ditong binabanggit. Ang sabi po rito, tingnan natin mga kapatid yung isang paalala, Okay? Ano ang sabi rito? Ito ay isang paalaala. Hindi lang sa akin, sa lahat ng mga nakikinig. Kapatid,
saan man kayo dako naroroon sa oras na ito. Ito ay isang paalala marahil sa ating lahat. Ang sabi dito, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan, kundi sa ikapapahamak lamang ng mga nakikinig. Pansinin natin mga kapatid, ano ang nangyari kay Eva at Adan? Sila ay nakinig sa ahas, doon sa tinatawag na dyablo. Samantalang ang sabi dito sa panahon natin ngayon, huwag kang makikinig doon sa mga salita na hindi natin mapapakinabangan. Ito ay isang paalala. Kapatid ko, saan ka man nadako naroroon ngayon, atin pong unawain ang mga salita ng Diyos, sapagkat masusumpungan natin sa salita ng Diyos ang mga katotohanan, sapagkat sa banal na kasulatan dito masusumpungan ang katotohanan ito na pwede nating mai-apply sa ating mga buhay. Okay, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. Ano po? Nasamantalang ang sabi dito kapatid, samantalang ang tao ay ginawang matuwid ng Diyos, no? Ginawang perfect. Planado ang ginawa ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao sa kanyang wangis. Masusumpungan natin yon sa talatang 1:27 ng Genesis. Ano po? Ginawa sa kanyang wangis. Ano ang wangis ng Diyos? Karakter, pagmamahal, lahat-lahat ng mga kapatid. Yun ang pagkakagawa ng Panginoong Hesus sa mga tao. Ngayon, babaybayin natin. Ano ang pagkakasabi rito? Sabi rito ay ganito. Tingnan po natin Gayunpaman si Satanas nang ihagi sa lupang ito ay naging matagumpay sa kanyang pandaraya, sa pagiging bidyum ng magandang ahas doon sa idin na akay ng Diablo, si Adan at Eva, sa di paniniwala sa salita ng Diyos. Saan kapatid na akay si Eva at Adan? Doon sa salita ni Satanas. Meaning, bakit siya naakay? Sapagkat hindi siya naging loyal sa ating Panginoon Jesus. Kapatid, sa buhay natin ngayon, kung hindi po tayo maging loyal sa ating Panginoon, posible na tayo ay maakay ng kaaway. Kaya binibigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po ay mag-aral ng salita ng ating Panginoon, sapagkat dito natin matatagpuan. Pero ang sabi sa pamagat ng ating topiko, ang sabi dito, paano kala talaga ng Diyos na ibalik ang tao? Paano kala ng Diyos na hindi sila magkasala? Kaya ang ginawa ng Diyos ating babaybayin. Ano ang sabi rito? Sa pinakamadilim niyang sandali, nung dumating kay Eva at Adan, yung mga pagkakataon na sila ay nadaya, ano ang ginawa ng ating Panginoon para sila ay muling magkaroon ng pagkakataon, at mapanagumpayan nila ang pamamaraan ng kaaway? Ang sabi rito, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa, at sa iyong binhi at kanyang binhi, ito ang dudurog ng inyong ulo at ikaw ang dudurog sa kanyang sako. Doon para bagang nagkaroon ng pagkakataon si Eva, si Adan. Nagkaroon ng pagkakataon na binigyan sila ng Diyos ng isang paraan. Ngayon papansinin natin mga kapatid, sino yung binhi? Pag binaybay natin, at sino yung babae? Babaybayin natin yon. Ang sabi dito, pansinin, nung ang tao ay magkasala, si Kristo na lumalang ng lahat ng bagay, ang nagkusang loob upang mamatay para sa Kanya. Nag-alok si Kristo upang bayaran ang kabayaran ng kasalanan at sa ganitong diwa, siya ang kordero pinaslang mula buhat ng itatag ang sanlibutan. Ito yung napakaganda mga kapatid. Samantalang ang ating Panginoon ay napaka-perfect, ang ginawa niya, siya ay nag-alok. Inalok niya yung kanyang sarili para tayo ay tubusin sa pagkakasala. Ito yung isang paraan. Ito yung isang paraan na kung saan nagkaroon ng buhay yung nangyari kina Eva at Adan. Na hanggang ngayon, ito yung ating dapat maunawaan mga kapatid. Ano pa ang sabi dito? Sabi dito, tutukuyin na natin mga kapatid kung saan galing na binhi, kung sino yung babae. Ang sabi dito, sorry po, sa kaninong binhi darating ang manunubos? Sa tao. Binabanggit rito mga kapatid, kay Maria, kasi posibleng maraming malito. Sino yung babae na yun? Sino yung binhi na yun? Ang sabi dito, ang binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas.
Sabi dito sa Henesis 3:15, kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan sa inyong mga tahanan, inyo lamang pong buksan. Ano sabi dito? Si Kristo ay kinakailangan maging binhi ng babae at ginawa sa isang babae upang harapin ang ahas sa kanyang kalagayan ng oras na pumasok ang kasalanan sa lahi ng tao. Doon nagkaroon ng pagtatagumpay ang ating Panginoong Hesus. Na samantalang dinadaya ng kaaway, sina Eva at Adan, ang Panginoong Hesus ay gumawa ng paraan para hindi siya magtagumpay at hanggang sa panahon natin ito, nananatili ang kaparaanan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid ko, saan ka man naroon kung ikaw ay nakikinig sa oras na ito? Unawain po natin ang banal na kasulatan, sapagkat ang banal na kasulatan ang siya lamang makapagbibigay katotohanan sa ating mga sarili. Tuloy po natin, maliwanag po nang sabi rito, ang binhi si Kristo at ang babae ay si Maria. Ipinanganak si Kristo sa pamamagitan ni Maria na hindi siya nagdumaan sa binhi ng isang lalaki. Ito ay sa kaparaanan ng ating Panginoong Hesus. Bakit siya naging binhi? Bakit siya ipinanganak ni Maria? Kapatid, kung ikaw ay saan ka man naroon ngayon, para sa iyo marahil kung ikaw ay nalilito, sa akin, kapatid, yun yung paraan ng ating Panginoon para tayo ay tubusin sa pagkakasala. Okay, tuloy po tayo. Ano ang sabi dito? Si Kristo ba ay ginawa sa isang babae? Ito yung mga katanungan, mga kapatid. Subalit nang dumating ng ganap ang kapanahunan, sabi dito, mga kapatid, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan. Pansinin natin, mga kapatid, si Kristo, walang kasalanan, perfect, banal, ipinanganak siya sa kautusan para matubos yung nasa ilalim ng kautusan. Wow, kapatid, napakaganda ng ating pag-aaral. Napakabuti ng ating Panginoon. Siya ay nagpakatao. Siya ay nagkatawan tao, nagpailalim sa kautusan, sumunod sa utos ng ating Ama na sa langit para masunod ang kagustuhan ng ating Panginoon, para tubusin sa pagkakasala ang mga taong nasa ilalim ng kautusan. Wow. Napakabuti ng ating Panginoon. Ibinigay niya talaga ang kanyang bugtong na anak para sa ating mga tao. Po? Okay, tuloy tayo. Ano ang sabi dito? Nang si Kristo ay ipinanganak ni Maria, siya ba ay nakibahagi ng likas ni Maria? Ito yung katanungan. Ano yung likas ni Maria nakibahagi ang ating Panginoong Hesus? Sabi ay ganito, kaya iyamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa. Si Kristo ay namatay. Para saan? Para mapuksa. Ang sabi dito, para mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sino ba ang may kapangyarihan sa kamatayan? Kundi ang Diablo, kundi ang si Satanas na hanggang sa panahon ngayon ay nanlilinglang. Kapatid ko, kung ikaw ay nalilinglang, nandyan ang ating Panginoon. Hindi magpapabaya ang ating Panginoon. Maliwanag yung sinasabi dito. Sabi rito, kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo. Wow! Napakaganda ng pag-aaral natin dito, mga kapatid. Ano sabi dito? Maliwanag na sinabi ng Biblia na kinuha niya ang kanyang sarili, ang likas ng tao, gayon may walang kasalanan. Kapatid, ang ating Panginoon ay walang kasalanan, walang bahid na pagkakasala. Pero siya ay naging likas ng isang tao para siya ay mamatay doon sa krus, para tayo ay matubos sa pagkakasala. Napakabuti ng ating Panginoon. Gumawa siya ng paraan para tayo ay matubos. Na samantalang tayo ay punong-puno ng pagkakasala, meaning hindi niya tayo pinababayaan. Kaya ang sabi dito, ito ang kanyang mga naging likas para hindi tayo malito. Ang sabi niya, siya ay nagutom, siya ay nauhaw. Ito ang nagpakilala na si Jesus ay naging tao. Meaning, para makilalang siya ay tao, siya ay nagutom,
no? Siya ay nauhaw, no? Napakahalaga po na kinakailangan nating malaman, ano? Ito yung paraan ng ating Panginoon. Siya ay naging likas ng isang tao, isang halimbawa para malaman natin na mayroong Kristo, mayroong Diyos na nagbigay buhay para sa atin, no? Okay, tuloy po tayo. Ano ang naging ito yung isang mga katanungan, ano mga kapatid. Minsan may mga tanong tayo sa buhay. Ano ang naging kaugnayan ni Jesus sa ating Panginoong Hesus? Ano ang naging kaugnayan ni Kristo sa Diyos? At ano ang naging kaugnayan niya sa tao? Kapatid, atin pong aalamin sa banal na kasulatan. Huwag po tayong malilito mga kapatid sapagkat mayroong kaugnayan. Ano sabi rito? Narito po ang pagkakasabi. Magkaroon kayo sa inyong ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Wow, ito yung naging likas ng ating Panginoong Hesus. Bagamat siya ay Diyos, siya ay naging likas ng tao, hindi siya pumantay sa Diyos, nagpakababa pa siya. Ito yung naging likas ng ating Panginoon sa tao. Mas sobra pa, nagpakababa pa siya. Kapatid, atin pong alalahanin mga kapatid, ang Panginoong Hesus gumawa siya ng paraan. Naging likas siya ng tao para sa iyo na nakikinig, para sa akin. Ano po? Ang sabi dito, na naging katulad ng tao at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Kapatid, kung ikaw ay may banal na kasulatan, buksan mo lamang ang Pilipos 2:8. Doon mo matatagpuan ang mga katotohanan na nakasaad sa banal na kasulatan. Ano pa ang sabi dito? Si Kristo ay nasa anyong Diyos noon, ngunit kinuha niya ang anyong tao. Siya ay kapantay ng Diyos, ay naging kapantay ng tao. Siya ay manlilikha at Panginoon, ngunit siya ay naging kinapal at alipin. Ang isa sa tulad ng Diyos na naging tulad sa tao, siya na Diyos ay ginawang tao at laman. Ito yung kagandahan, ito yung pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano? Nung si Eva at Adan ay nagkasala, ang Panginoon ay gumawa ng paraan sapagkat, alam niyo mga kapatid, kung hindi ginawa ng ating Panginoon, hindi siya nagkatawang tao, marahil tayo ay naghihintay na lamang sa kaparusahan. Kaya ang ginawa niya, nakikita marahil niya ang mga tao, kinakailangan gawin ko ito. No? Makapangyarihan siya eh. Kailangan gawin ko ito. Naging likas muna siya ng tao, naging masunurin sa kautusan, para yung nasa ilalim ng kautusan ay kanyang maligtas. Wow! Napakaganda ng pag-aaral po natin ito. Okay, patuloy po tayo. Ano ang sabi dito? Sabi dito, sa anong kalagayan ginawa si Kristo bilang tao? Ito yung mga katanungan. Siya ay ginawang laman. Unang Juan 14. Siya ay ginawa sa ilalim ng kautusan. Galatia 4:4. Si Kristo ay ginawang isang sumpa. Wow, ito yung napakasakit mga kapatid, no? Si Kristo isang Diyos. Ginawa siyang isang sumpa na para bagang hindi siya matanggap dito sa sanlibutan. Na siya ang gumawa ng sanlibutan. Na para bagang yung pagdating niya dito ay kasumpa-sumpa. Alam niyo mga kapatid, ito po yung isang para bagang nakakalungkot. Ano? Isang tagpo na nakakalungkot sa ating mahal na Diyos. Siya ay Diyos, parang ginawa siyang isang sumpa. Ano? Galatia 3:13. Ang kalikuan ng lahat ay ipinasan sa Kanya. Kapatid, ang sabi dito, ang kalikuan ng lahat ay ipinasan sa Kanya. Marahil kapatid, kung ikaw ay nakikinig, ano? Dahil sa mga kalikuan natin, ang Panginoon ay patuloy na nandito sa atin. Naghihintay lamang, lumapit lamang tayo sa Kanya. Ang Panginoong Hesus na nasa langit, siya ang tagapamagitan kung tayo ay nagkakasala. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nakikinig, saan ka man dako naroon ngayon? Kung tayo man po ay naliligaw ng landas, mayroong Diyos na kinakailangan nating sampalatayanan at lapitan sa oras-oras. Ano po? Tayo po ay magpapatuloy. Narito po ang pagkakasabi, no? Sabi dito, sa anong dahilan ginawa si Kristo ng gayong kalagayan? Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos, at tayo'y gayon nga, dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan, sapagkat siya'y hindi nakikilala ng sanlibutan.
napakaganda mga kapatid ng pag-aaral natin. Ano? Nang si Jesus ay mamatay doon sa krus, binayaran niya ang parusang kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Sabi dito mga kapatid, dahil sa iyong kasalanan, dahil sa aking kasalanan, sa lahat ng mga taong may kasalanan, si Jesus ang nagbayad. Si Jesus na walang kasalanan, siya ang nagtubos ng pagkakasala sa kasalanan sa buong sangkatauhan. Kaya ito yung napakalaking pag-asa na hanggang ngayon, ito yung ating hinihintay mga kapatid. Mga kapatid ko, kung sa oras na ito, atin pong isiping mabuti na mayroong Diyos na naghihintay sa atin. Matatapos na po tayo. Ang sabi dito, paano ko matitiyak na si Kristo ay makakatulong sa akin sa gupay ng mga tukso? Ang sabi dito, paano natin matitiyak na masakaya natin sa gupay ng mga tukso, na sarit-saring mga tukso dito sa sanlibutan ito mga kapatid. Saan man tayo dako naroroon, papaano natin magagapi ang tukso, ang pakana ng kaaway? Ang sabi dito mga kapatid, mayroon ditong tinutukoy sa banal na kasulatan. Kaya't kinakailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhasa ay nagtiis siya ng pagkatukso, siya ay makakasaklulo sa mga tinukso. Kapatid, pansinin natin. Noong ang ating Panginoon tinukso ni Satanas, ano ang kanyang ginawa? Nagpakababa siya, no? Nagtiis siya, no? Ginawa niya yung paraan na siya ay nagpakabuti, no? Hindi niya ipinakita kay Satanas na siya ay matatalo, kundi ipinakita niya yung pagpakababa. Mga kapatid ko, ng mga minamahal na mga kapatid, saan man tayo naroroon ngayon, ito yung sinasabing paraan ng Diyos. Kaya ito yung panukala ng ating Panginoong Hesus, no? Na tayo ay iligtas sa pagkakasala na ating nagagawa. Mga kapatid, mag-isip po tayong mabuti. Mahal po tayo ng ating Panginoong Hesus. Ano? Ang sabi dito, si Kristo ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawaglit na mga lalaki at babae. Sabi po yan matatagpuan sa Lucas 19:10. Siya ay kumakatawan sa pastol na naghahanap ng isang tupang nawala. Siya ay naparito upang ibalik sa tao ang larawan ng Diyos. Inilagay niya ang kanyang sarili na rin sa gitna ng nangawaglit. Siya ay inaring may sala. Ito yung pagkakasabi roon mga kapatid. Ito ay basahin po natin yung Isaiah 1:18. Ang panukalaan ng Diyos ay gawing sakdal ang tao. Mateo 5:48 at ikalawang Pedro 1:2-8. Kapatid, ito po yung paraan ng ating Panginoon. Bagamat nadaya ang una nating mga magulang, ang Panginoon ay gumawa rin ng paraan para maipagpatuloy niya yung kanyang naisin sa sanlibutan ito. Mahal po tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nawa, sa maikli nating pag-aaral, atin pong ipagpatuloy. Atin pong hanapin ang katotohanan. Kaya kami bilang isang mga Seventh-day Adventist sa lugar na ito, ng Dasmariñas, Cavite, ay patuloy na naghihimok saan man kayo naroroon. Atin pong hanapin ang katotohanan. At yan po ay masusumpungan natin sa banal na kasulatan. Sa muli, sa atin pong pagtatapos, ako ay bumabati ng magandang hapon sa ating lahat. At patuloy ko po kayong inaanyayahan na patuloy niyo pong saliksikin ang banal na kasulatan at antabayanan ang ganitong mga pag-aaral. Kaya sa hapong ito, bago po ako mananalangin, saan man kayo dako naroroon sa oras nito, binabati ko kayo ng magandang hapon. God bless po sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama
Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibinabalik po namin ang aming pong papuri at pasasalamat. Sa oras na ito, narito po Ama ang inyong pong mga lingkod. Patuloy na nagsusumikap na maipaabot ang mga katotohanan ito. Amang banal, inilalapit ko po sa inyo ang mga kapatid na mga nakikinig, nanonood sa oras na ito. Patuloy din naman po Amang banal silang pagpalain. Nawa, ang mga pag-aaral na ito po ang maging daluyan ng mga katotohanan. Nadalangin ko po Amang banal na kami po ay patuloy niyo pong samahan, ang ganitong gawain ay magpatuloy upang sa ganun amin pong patuloy na maihatid sa lahat ng mga tao na hanggang ngayon ay hindi pa nakakasumpong ng katotohanan. Ama, ipagpatawad po kung saan man po kami nagkukulang sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.